dumadami ang mga tao ngayon na nagsisilikas dito sa simbahan dahil nga sa takot dito kay Super Typhoon Ruby. Inaasahan naman na kapag tumama na itong si Ruby dito sa Tacloban, hindi lamang kabayan kuryente ang mawawala, kundi pati ang linya ng komunikasyon ay posibleng maputol na rin. Kabayan. Ron, ang sabi ni Mayor kanina sa Romualdez, meron na raw mga sundalo at pulis ngayon dyan. Meron ka bang nakitang nakakalat ng mga sundalo at mga pulis sa Tacloban? Napakarami kabayan, partikular sa mga establishmento. Yung mga dati na nagkaroon ng looting, doon ngayon nag-deploy ng mga sundalo, doon ngayon nag-deploy ng mga pulis para maiwasan ang panibagong looting kung sakasakaling magkagulo pagkatapos ng paghagupit nitong si Typhoon Ruby. Sinasabi sa atin ng mga pulis na ang order sa kanila ay hindi sila aalis doon sa mga establishmento kahit pa nananalasan ang bagyo o dumarating na ang storm surge. Kanila lamang ililigtas ang kanilang sarili pansamantala, pero kapag nawala ang tubig o hangin, kinakailangan silang bumalik sa kanilang pwesto. Kabayan. At marami tayong mga evacuees ngayon, Ron, dyan. Ang City of Tacloban ba, sabi ni Mayor kanina, meron daw sila, pero may nakita ka bang namimigay ng mga relief para sa ating mga kababayang nagsipag-evacuate? Sa totoo lang kabayan, hindi ko naman naikot ang lahat ng 26 na evacuation center dito sa Tacloban. Pero sa aking mga napuntahan, dito pa lamang sa may Redemptorist Church ang nakita ko na namimigay ng mga pagkain. Although sinasabi sa atin ng CDR kanina na nakapreposition na yung kanilang mga relief goods. Pero kung ito'y naipamigay na sa mga evacuation center, ito'y walang kasiguraduhan ngayon dahil ang sabi sa atin ng kapitan ng barangay kanina dyan sa may barangay 87, ito'y isang bagay na wala pa sila ngayon. Pagkain ng tubig at kanilang pinangangambahan na baka mahirapang dumating sa kanila ito kapag nagkagulo na pagkatapos itong si Typhoon Ruby. Kabayan. Maraming salamat si Ron Gagalak live mula sa Tacloban City. At eto nga kabayan, bantay sarado ngayon ng mga pulis ang ilang malalaking tindahan sa Tacloban para maiwasan nga po ang panic buying at looting habang nagkakaubusan ngayon ng LPG at gasolina sa ilang bayan sa Leyte. Nagpapatrol, Ranulfo Dokdokan. Sarado na ang ilang tindahan sa Tacloban. Ang iba nagtakip na ng kahoy sa salamin para maprotektahan sa bagyo o sakaling magkaluting, gaya ng nangyari matapos manalasa ang Yolanda noong isang taon. Nagtalaga na rin ng mga pulis sa labas ng mga establishmento para maiwasan ang panic buying. Naglagay na rin ng sandbags bilang panangga sa baha o storm surge. Hanggang ngayon, may mga humahabol pa rin mga mamimili sa mga malalaking tindahan. Mahaba ang pila sa mga nagbebenta ng LPG. Karamihan mga nauubusan ng gas sa mga bayan-bayan. Napakahirap dahil very crucial yung gas sa pagluluto ng mga pagkain. Ngayon medyo na tayo talaga, handang-handa na. Marami rin ang pumila sa gasolinahan sa Tacloban, tulad ni Wilfredo na galing Pangbiliran. Handa lang ang mga tao doon. Sabi na, baka huwag na daw matuloy yung bagyo. Kanina, ipinatupan ang clearing operation sa mga lansangan ng lungsod. Pinatanggal ang lahat ng mga sasakyang nakaparada malapit sa bangketa at nakaposisyon na rin ang mga tangke at sundalo para maiwasan ang looting. Alisin itong lahat para if ever magkaroon ng pagtaas ng tubig, hindi ito makaharang if ever maggagawa ng mga clearing operations. Idinaan naman ng ilan sa dasal ang kanilang kaligtasan. Nag-guide lahat para sa pamilya ko, lahat dito makasurvive lahat. Bukas, pansamantalang ititigil ang trabaho sa Pope Center sa Palo. Tigil trabaho rin sa airport kung saan magmimisa ang Santo Papa. Ranulfo Dokdokan, ABS-CBN News, Tacloban. Nagtayo po naman ng command post o magtatayo raw ng command post ang national government sa Borongan, Eastern Samar para nga daw bantayan ang mga magiging epekto ng bagyong Ruby. At live na doon po ngayon sa Borongan, sa Eastern Samar, nagpapatrol si Rafi Santos. Rafi, kumusta na ngayon ang binabanggit na itatayo nga dyan ng command post, Rafi?
Alam mo Ted, naka-ready na itong command post actually na itinayo nitong gobyerno dito sa provincial capital sa Borongan. At ayon kasi sa gobyerno, marami na silang natutulang aral mula doon sa pananalasa ng Yolanda noong nakaraang taon. Kabilang na dyan Ted, yung maagang pagpapaalis doon sa mga taong nasa danger zones at yung pag-preposition ng mga relief goods para mas mabilis ito makarating sa mga taong nangangailangan. Maagang nag-impake ng mga gamit si Aling Tansing Cartago. Malapit kasi sa baybaying dagat ang bahay nila sa barangay May Pangdab. At dahil nakatatak pa ang mga imahe ng pananalasa ng bagyong Yolanda noong nakarang taon, Para bang natatangay ako sa mga kapitbahay namin kasi ako na lang natitira dito eh. mahigit 100 kabarangay niya ang nauna ng lumikas sa eskwelahang ito. Ayon sa mayor ng Borongan, mahigit kalahati sa 60,000 residente ng syudad ang kailangang ilikas. Iyon ang natutuwaan ko kasi yung amin mga constituent, kahit hindi mo na i-force evacuation, sila mismo kusa ang pumupunta. Natatakot ang mga evacuees na baka mangyari sa kanila ang nangyari sa mga lugar na hinagupit ni Yolanda. Umaga pa lang nandito na kami. Maaari maguguba daw ang bahay namin. Kahit manaka-naka pa lang ang pag-ambon sa Borongan, naghahanda na ang gobyerno para sa posibleng pananalasa ng bagyong Ruby. Dito itatayo ng gobyerno ang command post na magtitimon sa pagresponde nito sa bagyo. Gusto natin makita yung talagang paghahanda ng ating mga LGUs. Nag-ikot na sina Secretary Rojas at Presidential Spokesman Edwin Lacerda sa mga evacuation center kanina at sa tabing dagat para masigurong lumikas na ang mga tao. Ayon kay Rojas, marami nang natutunan ng gobyerno mula sa bagyong Yolanda noong nakaraang taon at inaasahan niyang mas magiging handa at mabilis ang pagtugon nila oras na manalasa ang bagyong Ruby. Alam mo Ted, alam mo ito, yung logistics, yung isa sa naging problema nung tinamaan ng Yolanda itong Tacloban. At ayon sa gobyerno, dito sa Ruby ay handang-handa na sila, yung prepositioning nila ay inayos na nila para daw mas mabilis yung pagdadala ng relief goods doon sa mga taong tatamaan nitong si Bagyong Ruby. Ted. Rafi, ang command post na yan, eksakto saan lugar yan sa Borongan? Narito ito sa may provincial capital nitong Eastern Samar dito sa Borongan, Ted. Ito naman ay nakaset up na talaga para dito sa provincial capital at nung dumating dito kanina si Secretary Marojas ay formally inactivate ito at ayon sa kanila dito nila mamomonitor kung ano yung nangyayari dito sa mga paligid ng munisipyo at bayan dito sa Eastern Samar at ayon nga kasi sa kanila is baka daw isa ito sa matinding tatamaan ni Ruby kaya dito sila nagtayo nitong command post at dito sila magpapalipas ng bagyo ayon kay Secretary Rojas. Ted. At yung bang provincial capital na yan, Rafi, ay nagiging evacuation center din ngayon ng mga kababayan natin? Tama ka dyan, Ted. Dito lang sa bandang likuran natin, itong provincial capital na ito, ginagawa na siyang evacuation center. Marami ng taong unti-unting dumarating dito sa provincial capital. Dalawang bagay kasi yan, Ted. Bukod dun sa nandirito, yung mga preposition na relief goods na mga madaling maibigay sa kanila. Yung ibang mga tao talaga ay talagang pumupunta rito para maproteksyonan din sila dun sa sinasabi nilang kung magkaroon ng storm surge or magkaroon ng malakas na ulan. Dahil itong provincial capital na ito medyo malayo-layo ng konti dun sa dagat dito sa Borongan, Ted. Maraming salamat, Rafi Santos, nagpapatrol mula sa Borongan, Eastern Samar. Nag-impake na rin agad at lumikas ang mga residente ng Carigara, Leyte nang tukuyin ang kanilang lugar bilang isa sa mga tatamaan ng storm surge o daluyong dahil sa bagyong Ruby. Nagpapatrol Jeron Ponferrada. Kusang binaklas ni Aling Ermenia ang bahay at tindahan na malapit sa boulevard sa Carigara, Leyte. Tabing dagat ang lugar. At dahil isa ang Carigara, Leyte sa may pinakamatinding storm surge o daluyong ayon sa Project NOAA, naniniguro lang si Aling Ermenia. Makikitira muna siya sa mga kaanak sa Leyte, Leyte. Sitirayan mo na, baka ilipad yung yero. Pero si Mang Arnold, pinagtibay pa ang bahay. Umaasa siyang may mauuwian pa pagkatapos ng bagyong Ruby. Tama tayo yung kahoy, nga di matanggal yung kim. Si Mang Francisco naman, desidido nga bantayan ang bahay habang nasa evacuation center ang pamilya. Ako lang titira. Babantayan ko kasi itong namin. Pagka medyo may tubig na, alis din ako.
Isa ang Carigara Leyte sa mga lugar kung saan makakaranas ng mataas na antas ng storm surge o daluyong na aabot ng 4 na metro. Katumbas ng isang one-story house. May 4 na kategorya ang storm surge advisory batay sa taas ng inaasahang daluyong. Posible ring abutin ng 2 kilometro ang lupang lalamunin na daluyong mula sa Pampang. Kaya puwersahan ang pagpapalikas sa mga residenteng nasa mga piligrong lugar. Dito naman yung mga army, tumutulong, yung mga kapulisan. Kaya ang sinasabi ko nga, di bali na magka-problema sa mga belongings nila sa bahay. Basta importante, yung buhay ng tao importante. Mula kagabi, ipinatupad ang evacuation ng mga residente sa tabing dagat. 14 na evacuation centers ang inihanda. Tiniyak din ng mga otoridad ang seguridad sa mga tindahan laban sa looting. Chiron Ponferrada, ABS-CBN News, Carigara, Leyte. Binabana ang mga billboards at pinatatanggal din ng MMDA pati ang mga malalaking Christmas decorations na maaring makasakit umano sa mga tao sakaling umabot dito sa Metro Manila ang pananalasa ng Bagyong Ruby. Live mula sa EDSA Orense sa Makati City nagpapatrol George Carino. George, ang ibig bang sabihin ng MMDA pati yung mga parol na naisabit na, ano ba ang kategory ng dapat na tinatanggal na o binababa na? Actually, Corina, lahat. Kaya kung mapapansin mo, dito sa likod ko ngayon, wala yung dati mga maliliwanag na billboard na karaniwang makikita ng mga motorista sa EDSA pagkaganitong oras. Isama mo na rin yung mga Christmas signages at saka yung mga malalaking Christmas tree na makikita mo na pinununod ng mga dekorasyon itong mga nakalipas na araw. Pati yan, pinapalis ng MMDA kasi nga ang preparasyon ng MMDA ay worst case scenario kung sakasakaling dadalaw ang Bagyong Ruby dito sa Metro Manila. Weekend bukas, kaya kanina na pinulong ng MMDA ang mga ahensya ng pamahalaan, kasama na nga dyan yung pulis, yung bombero, yung militar, at pati yung DepEd, DOH, DPWH, mga ahensyang gaganap ng papel sa pagtugon sa pananalasa ng bagyo. Base sa impormasyong binigay ng Pag-asa, baka Lunes pa dadating dito sa Metro Manila ang epekto ng Bagyong Ruby. Kaya pinag-usapan na yung paghahanda mula sa mga classrooms bilang evacuation center, pati yung pagpapasimula bukas ng maagang pagtabas sa mga sanga ng puno sa gilid ng kalsada na maaring makasira pa sa mga linya ng kuryente. Ayon sa Mines and Geosciences Bureau ng DNR, may mga barangay na posibleng madali din ng landslide kaya pinapaalalahanan ng MMDA yung mga ahensya na baka sa linggo pa malaman kung may suspensyon ng klase na gagawin. Gusto din ng MMDA na tulungan ng DTI ang mga kababayan natin kung may magsasamantala sa pagbabago sa presyo ng bilihin kung matutuloy sa Metro Manila ang epekto ng Bagyong Ruby. Pakinggan natin, Corina, yung bahagi ng pahayag ni Chairman Francis Tolentino. Yung preparation natin, worst case scenario. We will go to the next level, yung suspension of classes. Siguro yan, mga linggo ng tanghali, yung mga announcements na yan, is yung commodities. Baka merong mag-take advantage na hoarding o magtaas na binanggitan ng Pangulo, yung freezing of prices ng basic commodities kahapon. Corina, pinapaalala ng MMDA kanina sa meeting na pagdating ng Lunes, kung tatama talaga yung bagyo dito sa Metro Manila, no man's land ang Espanya at Ross Boulevard para masiguro na walang makukuryente katulad nung nangyari nitong nakaraan na mayroong medical student na nadali ng nalaglag na kuryente. Yun nga palang mga boom crane sa mga matataas na building na ginagawa pa lamang, pinapaalalahanan ng MMDA. Talian nyo na nang hindi gumalaw pagka umiihip yung hangin. At bago tayo umere kanina, tumawag si Governor J.G. Suarez ng Quezon Province. Meron palang kumakalat na chismis sa kanila na between December 6 bukas hanggang December 12 magkakaroon na ng malawakang blackout sa probinsya. Sabi ni Governor Suarez, huwag maniwala, hindi totoo at lahat ng abiso ng mga hakbang na gagawin sa probinsya ay paniwalaan lamang ang mga otoridad. Makinig sa polis, sa militar, sa Pag-asa, sa Local Disaster Risk Reduction Management Council. Corina. So, George, yung mga hindi susunod, halimbawa, yung mga hindi magbababa ng kanilang mga billboards, yung mga malalaking Christmas tree, ano ba yan? May fine? Siyempre, mauuna muna yung dilubyo, Pero, yung injuries kung sakaling magkaliparan may tamaan. Pero ano ang nahaharap sa kanila? Na kaso ba o penalty?
Kanina, Corina, hindi pinag-usapan yung penalty pero yung billboard ay compliant na. Nagbaba na. Yung mga Christmas trees tsaka mga Christmas decors, ang sabi ng MMDA, kung kailangan ng mga local government agencies, kung kailangan ng DPWH, ng tulong ng pulis, sabihin lang na maaga, papatulungan sa pulis para maging mas maayos yung pagtatanggal ng mga posibleng makasakit sa mga kababayan natin. Pati nga yung puno hindi lang sanga. Yung mga puno na medyo mahina na yung kapit sa lupa, yung nabubulok na yung bandang ilalim, at kung kailangan ng putulin, sabihin lang, isusupervise ng DNR para mas mabilis na walang problema. Corina. Ayun, okay. Interesado si Kabayan malaman ano daw ang sitwasyon ng trapiko dyan sa likod mo. Naku po, pabagal na mabagal. Kanina nga may banggaan pa. Aha. So gapang gapang yung north to south, south to north. Kabilaan, Corina. Andito ko sa Orense. Kabilaan side dito ay mabagal na mabagal yung kilos ng mga sasakyan. Okay. Okay. Maraming salamat para sa traffic report ni George Carino mula sa EDSA Orense sa Makati. Maagang inabisuhan ng lokal na pamahalaan ng Quezon City ang mga barangay na maghanda sa paparating na bagyong Ruby. Inihanda na ang mga relief goods at rescue boat sakaling madaanan ang lungsod ng hagupit ng bagyo. Nagpapatrol Dolan Castro. Kung itataas ng lokal na pamahalaan ng alarma sa kulay pula, hinihingi po ang inyong kooperasyon na makikas kung kayo po ay nasa bahayang lugar. Maaga nagbabala ang Quezon City Disaster Risk Reduction Management Council sa mga residente. Nag-ikot sila sa lahat ng mga barangay para ipaalala na maghanda sa bagyong Ruby. Isa sa kanilang iniputan ang barangay Bagong Silangan. Binabantayan ang posibleng pag-apaw ng ilog doon. Nakarugtong na halos ng Marikina River. Si Aling Rima Donasco, ayaw nang maulit pa ang sinapit noong panahon ng bagyong Ondoy. Nasa 50 taon noon ang namatay sa kanilang lugar. Kabilang na ang 11 anyos niyang anak na si Harry. Kahit na mag-ulan-ulan konti, lilikas na kami, nasa barangay na kami. Doon kami naglilikas Ay, hindi na maulit yung dati? Hindi na, kasi nawala na ako ng anak ng Ondoy. Ang Barangay Rojas District naman sa Quezon City na isa rin sa mga lugar na unang binabaha tuwing bumabagyo. Inihanda na ang mga bangkang pang-rescue. Kasado na rin ang kanilang mga nakaimbak na gamot, pati mga relief goods sakaling lumikas ang mga residente. Mas sumaigi pa lang mamigay na ngayon. Darating man, I hope so. We will pray to God na hindi darating, hindi tayo daanan. Ang gusto namin, zero casualties. Naka-standby din ang mga bangka trapper boat ng Quezon City Hall sa mga barangay. At least 1 hour before the tracking nila na magla-landfall at alam namin medyo malapit ng bumaha, inuulitan namin yung mga critical areas natin. Pag may nakita kaming tao, nililikas na namin yun. Force evacuation ang aming ginagawa. Magdamag na magbabantay ang City Hall para masiguro ang kaligtasan ng mga residente. Pinulong na rin ang mga Metro Manila Mayor at pinaghahanda sakaling madaanan ng bagyong Ruby ang kanilang mga lungsod. Dolan Castro, ABS-CBN News. Nanawagan naman si Manila Archbishop Luis Antonio Cardinal Tagle sa mga simbahan na patuloy na magdasal para makaligtas sa matinding hagupit ng bagyong Ruby sa ating bansa. Kahilingan ni Cardinal Tagle na dasalin ang Orasio Emperata simula kagabi hanggang makalabas ng bansa ang bagyo. At umapila rin siya ng tulong para sa mga mapipinsala ng bagyong Ruby. Hihilingin naman ng Pangulong Noynoy Aquino kay Pope Francis na ipagdasal niya ang Pilipinas sa pagdalaw ng Santo Papa sa bansa sa Enero. We are visited by so many typhoons and they come in at very unseasonal moments and they're very strong. We also have the earthquakes and the volcanoes. And our ability to stop the cycle of destruction and reconstruction. The goal really is to, when we reconstruct, it's better. Inutusan na ng AFP ang lahat ng sundalo na hanapin at hulihin si Lieutenant Junior Grade Benji Chico. Siya ang huling nakitang kasama ng pinaslang na si First Lieutenant Celina Calumay. Nakiusap din ang Philippine Navy kay Chico na lumantad na para makatulong sa kaso. Nagpapatrol, Shara Zambrano.
2 araw matapos matagpo ang patay sa loob ng kotse sa Fort Bonifacio, si Marine First Lieutenant Shelina Kalumay hindi na pumasok sa trabaho at hindi na rin matagpuan si Lieutenant Junior Grade Benji J. Chico, ang sundalong sinasabi ng mga testigo na huling kasama ni Kalumay bago siya namatay. Ayon sa Philippine Navy, kita sa CCTV footage ng Marine Headquarters na pumapasok sa sasakyan si Kalumay Martes ng gabi. Makalipas ng ilang minuto, kita umanong naglalakad na lang palabas ng compound si Chico. Na-record yung sasakyan, definitely yun because of the plate number as well. Ang pagkasabi naman, casual lang naman siyang lumabas. Wala pang idinideklarang suspect ang PNP sa krimen. Pero dahil sa pag-aawol ni Chico, ipinag-utos na sa lahat ng sundalo ng Armed Forces of the Philippines na hanapin siya at hulihin. There will be a flash alarm sounded and sent to all armed forces of the Philippines unit. He will be put behind bars. Dahil di naka-assign si Chico sa opisina ng Navy Provost Marshal, inalis na ng Navy sa ilalim ng Provost Marshal ang investigasyon sa kaso ni Kalumay. Nakiusap naman ang Navy kay Lieutenant Chico na lumantad na. Hindi naman tayo papayag na masisira lang yung lahat ng pinundar na yun ng mga kasama natin dahil sa kasalanan ng kung meron man ang isa sa atin. But lumitaw siya, huwag siyang matakot. Kung wala naman siyang nagawang pagkakamali. Kahit pa kabaro nila ang kasalukuyang pinaghahanap, nangako naman ang Philippine Navy na makikipagtulungan sa pulis, lalo't kapwa sundalo din ang nangangailangan ng hustisya. Shara Zambrano, ABS-CBN News. Kabayan, panahon po ng bonus at Christmas shopping, kaya marami ang nagwi-withdraw sa mga ATM. At ang otoridad ay nagpaalala, mag-ingat dahil kumakalat na naman ang mga ATM skimming device. Nagpapatrol si Jackie Manabat. December 2, nadiskubre ng isang Facebook user sa isang ATM ng BPI sa Taguig na may nakapatong na peking PIN pad na kopyang-kopya ang tunay na PIN pad. Meron ding nakausli sa card reader. Naghinala na siya, kaya bilang babala sa iba, ipinost nito sa kanyang Facebook account. Umani ito ng sari-saring komento at umabot sa mahigit 22,000 na shares. Kinumpirma ng BPI ang insidente. 4:10 p.m. na-secure na natin yung area at na-recover yung skimming device, pati yung PIN pad overlay. Kasalukuyang nakipag-coordinate sa mga appropriate agencies para mahuli yung mga gumawa nito. Ayon sa BPI, kayang kopyahin ang peking PIN pad ang ipinasok na PIN code ng user. Ang nakausli naman sa card reader, posibleng ATM skimming device na kinokopya ang detalye ng ATM. Pero may mga paraan naman para maiwasan ito. Dapat tignan ang paligid kung ligtas na maglabas ng pera. Mahalaga rin na takpan ang in-enter na PIN code. Posibleng may napakaliit na kamera na inilagay ang kawatan sa anumang bahagi ng ATM machine. Bago ka mag-withdraw sa isang ATM machine, tiyakin mo muna na walang nakakabit dito at hindi gumagalaw o umaangat ang PIN pad at wala kang makakapa sa card reader. Isa man sa mga ito ang magpositibo, kailangan itawag ka agad ito sa iyong bangko. Pero kung nabiktima na at nawalan na ng pera sa ATM, isang guni sa security guard o personnel ng bangko. Pag nakita ng bangko naman na biktima tayo ng card skimming fraud, sinasoli naman ng pera. Usually within a week, mababalik na natin yung pera. Posibleng mangyari rin ito sa ibang mga bangko, kaya abiso nila maging mapanuri sa pag-withdraw para maiwasang mabiktima. Jack Manabat, ABS-CBN News. 20 days na lang, Pasko na. Nakabili na po ba kayo ng pamasko at panregalo sa mga inaanak? Natanggap na ba ang bonus? May bonus bang tatanggapin? Ayan. Baka mayroon sa World Bazaar Festival na nagsimula na sa Pasay City. Naku, naroon si Tita Winnie. Tita Winnie, ano na nga ba ang mga mabibili natin dyan? Ay nako, ating samot-saring mga produkto, mga panregalo ang pupwede nating mabili dito sa 14th World Bazaar Festival dito sa World Trade Center sa Pasay City. Abay, halos mahigit sa 1,000 ang participants na sumali para ibenta ang kanilang mga produkto. Dito nga, pagbungad pa lamang dito sa may entrance, abay ang bubulaga sa iyo. Mga electronic products, katulad dito nasa tagiliran ko, no? Meron din na tayo makikitang mga sapatos,
iba't ibang klase ang design. Pagkatapos sa tabi niyan, meron din tayong makikita, excuse me lang po, mga makeup. Meron din tayong mga pabango, di ba?